Naging mainit nga po ang pagtatalo ni Senate President Juan Ponce Enrile at Senador Antonio Trillanes IV sa sesyon kahapon ng Senado. Kaugnay po yan ang issue ng panukalang hatiin ang probinsya ng Camarines Sur. Pero nauwi sa pagiging back-channel negotiator ni Senador Trillanes kaugnay ng issue ng West Philippine Sea. At para linawin yan, kasama natin sa studio live si Senador Antonio Trillanes IV. Senador, magandang umaga po. Welcome po sa unang hirit. Magandang umaga po sa inyo, Igan. Okay, kahapon nag-uusap lang tayo sa radyo. Di ba, ang tanong ko sa inyo, kayo ba'y mag-file ng formal report sa Senado? At sabi nyo nga, total, pumutok na yan, pinag-iisipan nyo rin. Pero, nagulat lang ako dahil lang pinag-uusapan nyo, Camarines Sur, hahatiin. Ba't napunta sa Scarborough Shoal? May plano ding hatiin yun. Ano ba? Hindi, ganito ho yan. It is a diversionary tactic ni Senator Enrile. Alam nyo, magaling yan all these years, ano yan, master manipulator let's if you will recall, finake nga niya ambush niya. So ano yan, may ganyan na diskarte yan. Parang so, personal na. Hindi. We're profiling here, no? Yung karakter niya, kinapresyon niyo. Kumaga, wag natin tignan itong si Senator Enrile as a saint, or parang cardinal na parang will take his word for it. Ito ngayon, sige, harapin ko yung issue niya. Ano ba yung issue niya? Yung pagbaback channel. Sinabi ko nga, inauthorize ako ng presidente. Tapos may sinasabi siyang notes daw. Sabi niya nung una, sinabi ko raw, huwag ka mag-take down ng notes. And yet, may notes. So, hindi ko alam yan. Tapos, nung binabasa niya, teka muna, kung notes yan, ano yan, state secret yan, bawal yan. Pero executive alam niya, session ba yun? No. Ang state secret, kahit sino hindi pwede kasi mako-compromise yung national security. Okay. But, sige, tinuloy niya, no? Ang sa akin dito, sana pakita niya sa media yung buong dokumento. Nung malay natin kung anong binabasa ang binabasa niya, yung script nung sekretarya niya, no? And so hindi yan, hindi fair. And ito po, just to continue. Sige. Kung meron man siyang nakitang dahilan to file a case sa akin, whether treason man or anything, magaling siya na abogado, i-file niya. Hinahamon ko siya, i-file niya. Okay, teka muna, linawin lang natin. Binigyan ng authority ng Pangulo, pero ayon sa Malacanang, ikaw yung nag-volunteer na posibleng makatulong sa problema o tensyon. Nung panahon na yun, dito sa Scarborough Shoal, Senador. Klinaro ko na po yan. Guusap kami ni Executive Secretary Ochoa na iba't ibang issue. Nung lumabas yung issue ng Scarborough, sinabi niya concerned siya dun sa rising tension, at sabi niya kung baka may kakilala ka sa China, baka pwedeng makatulong, So, sa akin, sige, tignan natin, pero sabi ko sa kanya, kumuha ka ng authority from the President. And hindi naman dininay ni Executive Secretary Ochoa. So, doon natin sinimulan. Bakit to kayo ang nilapitan ni Ochoa? Hindi nag-uusap kami. Not necessarily for that. So parang lang na, baka may kilala ka, gano'n? Kaya hindi natin masasabing may lumapit kanino kasi that's how it happened. And Executive Secretary Ochoa can attest to that fact. Nung sinabing may kakilala ka ba sa China, ano yun? Challenge sa'yo o talaga meron kang kakilala sa China? Last year ko kasi nagkaroon ako ng official visit sa China. At sabi ko, kung ganyan, kung kailangan, I can tap the people, the government officials that I met. So, yan po yung naging nature niyan. At itong nangyari, ang back channel negotiator, hindi ho nagdidesisyon yan. Nagkakaroon lang ng exploratory talks, tapos eventually proposals, counter-proposals, then ultimately it's the President who decides. So wala akong flexibility. So wala akong ibinenta. Yung Scarborough, kahit silipin ho ni Senator Enrile, ando doon pa. Wala hong, walang installation. Yung mga nakausap niyo po doon sa China, mga official po ito, at pwedeng magsalita para sa Scarborough Shoal. Definitely, they made things happen. Wala nang barko doon Okay, yung bottom line. Walang commitment between two parties at alam na ito ay huling pagtitibayin pa rin ng Pangulo ng dalawang bansang ito? Ang kwan lang naman ho kasi ang mission doon is to de-escalate the situation. Yun po ang nangyari. Ngayon wala nang barko doon. Wala nang tensyon. Meron pa ho ba yung
yung mga saging natin na pinayagan hong makapasok sa kanila. Tapos even itong North Trail na loan, we were able to secure a moratorium and eventually restructuring for another 2 years. So we got a lot, pero wala ho tayong ibinigay. Okay, mabilis lang ho ha. Sabi niyo, taksil daw si Secretary Del Rosario. Wala po akong sinabi dyan. Wala kayo sinabing gano'n. Okay, si Secretary Brady ho, nasigawan niyo ho ba tulad ng si Ambassador Brady po? Hindi po. May nagpakain pa ho ng lunch sa amin si Ambassador Brady at may mga testigo po ako. We had a nice conversation. At least yung sinasabi niyang notes, makikita niyo ron kung sinigawan siya doon. I don't know kung... Okay, nakita mo sinabi ni Senador Enrile na fraud ka raw, no? Parang huwad, no? At anong klaseng senador? Narinig niyo naman yung ganung pahayag sa record ng Senate. Ano masasabi mo doon? Alam niyo, pag nag-resort ka na sa name calling sa ganitong discussion, ibig sabihin wala ka na masabi. Bakit fraud? Anong kwan mo? Name calling na yan eh. Pero may sinabi din siya na wala siyang utang na loob sa'yo pero marami ka raw utang na loob sa kanya. Anong utang na loob ko sa kanya? Wala kang matandaan na... ganito ho, no? Sige. Noong panahon po ni GMA, nasaan po ba ito si Senator Enrile? Isa po ito sa mga abogado ni Senator ni GMA sa Senado. Tagapagtanggol po yan. Yan po. Kaso, nung bagong presidente, tumalon ho. Ganyan naman ho yung mga personal. Sa direksyon na pag-usap natin, wala na kayong amor dito kay Senator Enrile. Talagang tuloy-tuloy na kayo sa pagpalit sa kanya sa Senado, Senador Trillanes. Alam nyo ho, kung may fraud dito, ito. Kung pagpapanggap lang, ito na ho ito. Si Senator Enrile ho? Yes. Iba ho ang pagkakilala ng publiko kay Senator Enrile. Pero sabi yung mga Senate employees daw ho, isa sa pinakamahal si Senator Enrile ho. Iba namang ano ho yan usapan yan. Pero iba ho yung in terms of mga policies niya and leadership styles. Ang sa akin ho dito, dumating na sa point na kailangan ng tindigan. Okay. Umalis ka sa Mayorya pero supporter ka pa rin ng Pangulong Noy. Tama ba? Definitely. Yes. Pero katanggap-tanggap ka rin sa minorya ng Senado. So nag-usap na ba kayo ni Senador Cayetano? Yes. Kapartido ko po si Senator Cayetano. Ang kung dito is wala lang akong kumpiyansa na dun sa leadership ni Senator Enrile, which is the issue na nililihis niya yung kanyang connection with GMA na nadidiktahan siya ni GMA. Ni-report yan sa dyaryo. Binalidate yan ng isa pang senador. At the way he acted, yung pagre-railroad niya, natataranta ho. Biriin mo. Natataranta. Gusto niyang isagasa itong... Okay. Senador, wala ho bang tanong? Walang pagkakataon na medyo mamaya pagbalik niyo sa Senado, magkausap, maging civil sa isa't isa kayong dalawa? Civil ho, hindi naman ho tayo mga barbarian. So, we can be civil to each other, but definitely, wala na akong believe sa kanyang capability to lead the Senate. Okay. Maraming salamat po, Senator Antonio Trillanes. Report, sino gumastos nga pala sa pagpunta mo sa China? Yung Malacanang po. Malacanang po. So, may resibo naman yung... They have confidential funds. Sila na hong bahala doon. Okay. Parang po sa panig ni Senate President Juan Ponce Enrile, makakapanahin po natin ang ating resident analyst na si Professor Winnie Monsod. At puntahan na po natin, Connie.